Pinalagaan ni Congressman Antonio Tino ang mga patutsada ni Congressman Paulo Duterte sa balak ng Kamara na imbestigahan ang Dolomite Beach Project. Gitang mambabatas, libre lamang i-google ang kanilang pambabatiko sa nakaraan at kasalukuyang administrasyon. Nasa front na balitang yan si Manan Enriquez. Maanghang ang mga patutsada ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino laban kay Congressman Pulong Duterte ng Davao City. Pinagsabihan ni Tino si Pulong na magtrabaho naman at pumasok sa Kamara para makita ang ginagawang pagbatikos ng Makabayan Block, hindi lang sa mga Duterte kundi pati sa kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Libre ang Google, pwede siyang mag-Google sa track record ng Makabayan, not just during this Congress but sa mga previous na Kongreso sa paniningil sa corruption ng Marcos Jr. administration and before that ng Duterte administration. Nag-ugat yan sa pagpalag ni Pulong sa pahayag ni Tino na suportado ng Makabayan Block ang investigasyon ng Kamara sa Manila Dolomite Beach Project. Sagot ni Pulong, wala raw problema kung mapanagot lahat ng may kasalanan tulad ni FPRRD. Pero bakit tila PP raw ang grupo sa pagpapanagot sa mga pumirma sa tinawag niyang pinaka-corrupt na national budget mula 2023 hanggang ngayong taon. Pero kung babalikan ang mga naging pagdinig ng Kamara sa national budget taon-taon, laging tumututol ang Makabayan Block sa pagpasa nito, lalo't may mga nakikita silang irregularidad sa panukala. Katunayan, tutol sila sa ipinasang bersyon ng Kamara ng national budget para sa susunod na taon dahil sa issue ng unprogrammed appropriations. Itinanggi din ni Tino ang akusasyon ni Pulong na politika lamang ang isinusulong na pagdinig sa Dolomite Beach Project. Kapag mga Duterte na ang sinisingil, pamumulitika raw. Siguro, harapin ng diretso at sagutin yung mga tanong, whether tungkol sa confidential funds yan, tungkol sa Dolomite Beach o maging sa flood control budget na 51 billion flood control. Nauna nang inanunsyo ni House Public Accounts Committee Chairman Terry Ridon na sa November 17 mag-uumpisa ang pagdinig tungkol sa Dolomite Beach Project. Kabilang sa kini-question ay kung kailangan ba talaga ito lalo't tila pinalalalang daw nito ang baha sa Metro Manila. Ang palasyo naman dumistansya sa investigasyon ng Kamara sa Dolomite Beach. Gayunman, pumalag ang palasyo sa aligasyong paraan ito para pagtakpan ang flood control anomalies. Hindi naman po ibig sabihin na kapag po iniimbestigahan ang mga proyekto ng nakaraang administrasyon, ito'y pamumulitika lamang. Ibig po man sabihin kapag pinaiimbestigahan ang nakaraan proyekto na naganap o nagawa ng nakaraang administrasyon, dapat hindi na ito paimbestigahan dahil otherwise it will be considered as politicizing. Parang hindi naman po yata tama yan. Bago sila magsalita niyan, patunayan muna nila na ang Pangulo ang behind dito sa Dolomite Beach probe. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.